Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangay na, para gurugurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Okay, here we go, Erwin. Ayoko masyado maging harsh sa'yo kasi ano naman kaya lang, kailangan na kasi Erwin, Dudong, alam mo, magnilay ka, kausapin mo yung nanay mo. 'Di ba? Sabi mo yumao na. Ano pa kailangan mo dong, Erwin? May 200 million ka na. Inilagay mo kasi ang sarili mo para scrutinize ka. Public official ka Kung mga ganyan-ganyan lang, may breaking news ako. Sino attach? Ang reporter na nakatanggap ng Porsche ng malaking diamante at 4 million Hermes sa politiko. Ayan, problema na naman natin yan. Paalala nyo, baka malimutan ko bago tayo magtapos. Sino attach? May showbiz tayong mamaya. Here we go, darling. Okay, tiyan mo, naka-headline na naman tayo ngayon. Sabi ng politiko, ang dami kasi nagtag sa akin, si I am Sherwin, thank you palangga. Wag puro daldal. Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangay na, para gurugurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Bakit mo ako pauwiin? Bigyan mo ba ako ng bahay, Dudong? Wala ako bahay dyan. Kaluoy naman si Inday Marlica, walang bahay. Kasi walang ninakaw. Ni bahay ng posporo, wala ako. Baka gusto mo. Sabihin mo kay Lisa Tanas, yung mga fabricated case niya na finance sa akin proxy cases, ibasura niya. Then uuwi ako. Umalis sila, uuwi ako. Papatayin ako na. Gusto mo, pagurgur ako, yun lang naman ang umuwi kayo dito. Ikaw, magtakbo ka ng presidenting leche. Anong kaalputan yan? Ganyan ba ang kategorya ng mga press people ngayon sa bayan natin? Ano yung jutak na yan? Pang Erich Sylvester? Pang kriminal? Ano ba yan? Teka lang. Asa naman, Dodong dito Hulaan ko na kayo si Dodong. Okay, ito, here we go. Babida-bida na naman ang babaeng nakasalamin dito House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List. May ganyan-ganyan pa yung mga tulpo pag nagbigkas Erwin Tulfo challenge a US-based blogger to return to the Philippines and help the Filipino people. Kailangan ba talagang umuwi ako para makatulong ako, Dudong? Patingin ko yung aking dito. Sandali lang. Yung mga hindi pa napadala ng ayuda ninyo magantay lang kayo, papadalhan natin kayo. Yung mga natawag, kasi 3 hindi ko pa mahanap. I'm sorry pa lang ba, but yung 3 hindi ko pa nahanap. Teka lang, Erwin. Teka lang, kasi gusto kitang i-debunk kita Kasi pinapauwi mo ako Pinapauwi mo ako para tumulong ako. Ito, you have to Teka, here we go. Here we go, darling. Okay, here we go. Sino ba papadalhan natin ngayon? Okay, here. Papadala natin hindi. Titingin lang ako magkano pinadala ko. Okay, sino ba itong mga to? Okay. Paano ba makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Okay, here we go. Here we go. Ito. Okay. Recipients. Where can I get? Paano ko makita kung magkano pinadala ko? Punyeta. Teka lang, mga hitad. Okay, ito. Get started. Okay. Here we go. Ito pala. Ito na, nakita ko na kung magkano pinadala ko. Ayan na. Okay, you talk about what? Tatanggalin lang natin yung mga pangalan ng mga lagyan natin ng baraha, baka masilip Dali lang. Okay, ito here. Takpan lang natin yung mga pinadalan ko, baka makita nila. Okay, here we go. Takpan lang natin. This is Sendwave. Erwin ito yung contribution ko kasi pinapauwi mo ko Since naging model, naging ambassador tayo ng Sendwave, takpan natin mga pangalan. Oh, shit. Ay, ulit. Okay, tawa ko na nga ng kamay ko. Sandali mga hitad. Baka makita niyo yung names ng mga hitad. Okay, here we go. Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD.
107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinago ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na, nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Grabe, kung nag-inipon ko yun, dayaman ko na pala. So anyway, yon. Kailangan bang umuwi ako para magpadala ako ng ayuda dyan through Sendwave app? Kaya mag-download ako ng Sendwave app. Wala pa yung dati kong mga apps dati, wala pa yung mga deposit sa banko, wire transfer and everything. Yeah. I sent 107,000 US dollars. Ngayon nasabi mo sa akin, umuwi ako para tumulong. Pwede naman ako tumulong right on my fingertips. Boom, boom, boom. Andyan na ang pera. Anong kaletsihan yan? Ha, Erwin, wag mong babaguhin, wag mong lulukuhin ang Pilipino. Stop that emotional appeal. Hindi ka makakalusot. Wag mong guguluhin ang mundo ng Pilipino. Okay? Ano siling mo sa akin, Dudong? Okay, ano sabi mo? Kasi sabi mo, umuwi ako para tumulong eh. Hindi pa ba enough ang 100,000 na tinulong ko? Whether kaibigan, kamag-anak, hindi ko kakilala, still tumulong ako. Pero hindi ko naman sinusumbat yan sa inyo palangga. Nga naman. Hindi ko sinusumbat yan. Pinapakita ko lang dito kay Erwin na ito. Hindi ko kailangan umuwi, Erwin, ng Pilipinas para patayin ni Lisa para tumulong sa aking kapwa. Now, ano sabi mo? Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita. Favorite thing to do ko to bratatatat. Ang pakialam mo, tira ng tira sa gobyerno. Again, bakit hindi ba katira-tira ang gobyerno sa ginagawang pambababoy sa inyo, sa atin? Ikaw hindi ka binababoy kasi naka 200 million ka na income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million kang may pera sa bangko, tapos 4 million lang pala ang income mo. Yan pa ang ipaliwanag mo. Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho ka sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. Ako nga dati, balangga, nalala nyo yung kwento ko? Papunta ako sa Starbucks. I'm not fond of Starbucks before. Nakita ko, tangay na, $4. Kakwenta ko 4 times 52, 5, mga ganun ang computation. Di na lang, padala ko na lang sa Pilipinas to para marami pang makabakal sa bukas. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo kaya nag-TNT ka, story din yan ng aking mga palangga. Yes, inatubas, ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets pero ang iyong, based dun sa iyong public document, hindi ko pa nalabas yun lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Doon ko ilalabas. Kasi alam ko, re-report ni Erwin yun At least doon. Abangan nyo yun ilalabas ko yung mga dokumento na yon. Hindi, magtatanong muna ako kung ano bang doon. Basta ilalabas ko yung yung personal data sheet mo, simula nung ilan ng anak mo, tatay mo, yung about your life, Anyway, wala naman tayong problema kung ilang anak mo. Pero wag mo naman akong awayin dahil malaking salamin ko. Actually, gusto ko magpa-LASIK pero natatakot ako. Kasi baka pag naging bulag na ako, hindi matuwa ang kalaban. Diba? Kaya nagtsatsaga ako. Believe me, nahirapan din ako na malabo ang mata ko. Pero, what can you do? Tumatanda na lola nyo. Anyway, sabi mo, Erwin, gusto mo hulaan na lang kita. Sa malaking baraha. Mamaya na kita hulaan. Tulfo, anong sabi mo? Tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae na nakapangasawa siguro ng mayaman, chismoso. Hindi mo pa alam. Wala na, ginurgur ko na. Di ba yun yung pinalabas si Lisa, gumurgur ako ng apam? Wala na apam. Gurgur na yun. Ano ba? Next. Parang yung mga gago. Di ba? May mga ganyan silang dramatization. Maharlika, ginurgur yung asawa. Di ba? Ginurgur ko na. Ba't may apam na naman dito, Erwin? Siguro, sabi mo, di ba? Sabi mo kay Lisa, mali yung information niya. Nagpakalat na siya ng gurgur ako Mali ito, iba naman. Sabi niya dito, nakapangasawa siguro ng mayamang afam. Ulit, issue ba? Nakapangasawa ng maaya. Napakaswerte mo, ining. Ay, okay lang yung ining, at least baby ang dating ko. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang mga antipara mo. Tangina, antipara, yung mamahalin ni Kimbo, yung mga luxury cars, yung mga collection mo,
Ano naman itong, Diyos ko, ito lang antipara, napakamura lang naman ito. Giatay ka. Kahit ang ating mga domestic helpers sa ibang bansa kayang bumili ng ganito, ito lang, actually ito lang talaga kayamanan ko. Yung mga salamin ko. Oh, ano sabi mo? Pwede pa pati antipara, kitang-kita na pikon ka. Kumbaga nasagi ko ang katotohanan. Hindi mo nga may paliwanag eh. 200 million na assets, paano mo ninakaw si Sylvester? Si Eric Sylvester. That's the issue. Hindi issue ang TNT ha. Hindi issue na nagsumikap ka dahil hindi lang ikaw ang nagsumikap para pakainin ang kanilang mga anak. Gusto mo sabihin ko kung ilan ang mga pinapakain ko? Baka malula ka. But I'm not gonna say that. Gusto mo kung magkano? Aside, out of this 100,000 na gusto mo, pakita ko pa sa'yo kung magkano yung remittance ko sa bawat recipient. Hoy, yung mga recipient ko Nyeta, kakapagod din kayo pero love ko naman kayo Wala talaga tayong magawa. Ang hirap ng buhay Anyway, ngayon sabi niya, huwag kayo magalit. Hindi ko kayo sinusumbatan. Alright? Sabi niya dito, Diyos ko po, sabi niya, napakaswerte mo ining, napakaswerte mamahalin pa ang antipara. Alam mo, Erwin, nung napanood kita, natawa ako dun sa antipara. Parang, my God, eto lang ba ang ayong defense? Antipara? Whether mamahalin ang antipara ko, hindi ko to ninakaw sa kaban ng bayan. Yan ang nga lang kaligayahan ko, Erwin. Grabe ka naman, oo. Daldal ka ng daldal, sabi ni Erwin. Comment ka ng comment. Bakit hindi? Sabi niya, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? I'm helping my country, kaya nga binubulgar ko lahat ng kababuyan mo Hindi ba yan helping? Hindi ba yan helping sa bansa na sinabi ko na ang presidente nyo ay adik? Hindi ba yan pagtulong sa inyo na inilabas ko kapalit ng buhay ko? Gusto kong gurgurin ni Lisa na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay bangag, kawatan, smuggling, hindi ba yan pagtulong sa bayan? Ano bang pagtulong? Pagtulong kay Lisa para maging bagman? Ako? Yan ba gusto mo? Kayo tumutulong kayo kasi meron kayo may balik sa inyo? Nabigyan ka ng pwesto? Tigilan mo ako. Ano sinasabi niyo ni Aljo Bendijo na sulsul? Alam mo, Aljo, I'm not gonna say anything na hindi kita mumurahin. Alam mo, gusto kita dati nagbalita ka, pero nakita ko na wala ka ring dignidad. Alam mo naman na niloloko ka ng partner mo. Oo nga, ano ba sinabi niya? Basta para siyang bubuyog. Aljo, para kang bubuyog. Na ganun-ganun ka. Parang gumagatong ka kay Erwin. Oo nga. Daw mga gago ka mo. Unsaman mo. May bayag ba kayo? Baka hindi kayo tuli. Tuliin ko kayong dalawa. Okay. Ano sabi ko, Erwin? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Buisit kayo, dapat hindi ako magbablog palangga kasi may pinagkakaabalaan ako. Pero kasi, ito kasi si I Am Sherwin, tinagga ko. Ikaw, I Am Sherwin Tuloy ka na ba? Palangga. Alright. Sabi nito, sabi niya, Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoong Diyos na mayaman ng apa mo, Lord. Sana maging totoo po ito, Lord. Yung mga sinabi niya, hindi ka kailangan magbanat ng boto. Alam mo, kausap ko yung mga kaibigan ko. Nag-uusap kami. Alam mo, pinag-uusapan namin? Alam niyo kung ano? Kung tumama sa loto. Ito nga si Belle ng Canada. Mahalika, tumama ka na ba sa loto? Kasi, mga wishful thinking lang. Kasi, noong nakaraan, 1 billion dito, may napalon. Sabi ko, hindi ko napanalunan. Meron ngayon 200 million. Tapos nangangarap kami ng gising. Sabi ko, sige, pag nanalo ako ng 200, kinocompute ko yun. Pag 200 million, pag annuity, yearly, for 30 years, mas malaki, double the money. Pero, ang first, ginugel ko na. Sabi ko, yung first kong matatanggap, around 6 to 7 million. O, di ba? Sabi ko, then, next year, 14 million. So, saan ka pa? Sabi ko, bibili tayo ng farm sa Brazil, katabi ni Lenny Kravitz. May mga ganun kaming usapan. Tapos sabi ko, bibilin ko na kayong lahat. Yung mga kaibigan ko, bibilin ko na kayo, mag-ookrayan lang tayo. So, yung mga ganon, Lord, sana totoo po ito. May dumating na afam na mayaman. Oh my God. Wish ko lang. Anyway, kaso lang, magalit naman. Baka magalit naman ikaw, Erwin, pag yumaman ako talaga. Okay, sabi mo pa, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? Na-explain ko na yan. 'Di ba? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka dito. Ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano. Ibigay mo sa mga mahirap dito. Angay na.
Nag-negative nga ako eh. Baka naman gusto niyong sendan yung negative account ko. Di ba, Bel? Punyeta, nag-negative ako. Nagbayad ako ng ano? Nagbayad ako ng, ano ba yon? Ano yung negative sa atin? Yung sa Amerika, ano yon? Pag nag-negative ka? Comment dyan, papadalang ka ng ganitong card, oh. Papadalang ka ng ganitong card na na-charge yung account mo. Help me, mga babae, mga palangga. Overdraft. Na-overdraft nga ako. Tapos sasabihin mo dito, giatay ka. Ay, naku, sana totoo talagang mayaman ako, Lord. Sana magdilang anghel si Erwin. Overdraft fee. Lotus Eye Studio, alam mo yan, pinadalan ako. Ha, punyenta. Yung anak ko gumastos naman. At saka, hindi ko pa pala natawag, may fraud na may gumastos sa akin. Sa card ko, William Sonoma, $35. Kaya nagkaletse-letse yung card ko. So, na-overdraft ako, punyeta. Anyway, Erwin, sana yung wish mo na makahanap ako ng ay, kailan, hindi naman ako naghahanap pala. Mabogbog ako. Anyway, di ba? Sabi niya, bakit umuwi ka dito? And then you do the fight. You do the battle. Hindi ba battle ang ginagawa ko? Erwin, anong gusto mong battle? Makipagsaksakan ako? Ano gusto mo? Ganyan? Literal na battle? Tanga ka lang eh. Hindi ganyan ang battle. Ang battle ay nasa social media. Ang mga presidente ba nakipagsaksakan ba yan? Ano bang battle na mga yan? Brat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 , policy. Ano man yan? Mangumango ka. Naunsaman ka. Akala ko pa naman dati okay ka. Eh kaso naging greedy ka eh. Sobrang greed na kasi. Kung hindi ka sana pumasok dyan, alam mo kung bakit nalaman ko itong mga dokumentong ito? Eh galing dito sa Congress eh. Shout out sa mga puting ahas ko sa Congress. I love you guys. Kaya hindi lahat yan kaaway natin. Sila ang may sala dyan. Yung puting ahas ko, gumapang-gapang, tapos nakita niya yung iyong data sheet, sabi ng ahas ko, bigay natin kay Maharlika. Bigay natin kay Maharlika. Yun. Kasalanan ko ba to, Erwin? Sino ba ang nagdakaw ng identity ni Sylvester? Hindi naman ako, tapos patitigilin mo ako, naunsaman ka. O, sabi pa niya, ma'am, sabi niya, hindi niya ako pinangalanan, pero sino ba to? May malaking salamin. Ano sabi ni Palangga? May nag-comment. Mag-comment kayo. Yung kuya niya, number 1 corrupt, daming pera sa loto niyan, sabi ni Gorgor TV. Okay. O ma'am, baka pwede naman sa 2028, ikaw na kaya ang tumakbo magpakapangulo. You run as President of the Republic. Gusto niyo tumakbo kayo, senador o congressman, kayo ho mag-speaker. Tapos sabi naman ni Aljo, oo nga, magtakbo kayo. Hoy Aljo, nakakahiya ka sa mga kaklase mo at pamilya mo. Sayang ka. Nakakain ka na rin ng sistema. Tanungin mo ang sarili mo, Aljo, tama ba na hindi na ipaliwanag ng iyong partner kung paano niya ninakaw si Erich Sylvester? Itong kadyutahan ng mga kwentong kahirapan, alam mo yan. Alam ko namang matalino kayo eh. Kaso na yung katalinuhan nyo, ginagamit ninyo sa kawalang hiyaan o panlilin lang sa mga Pilipino. No wonder, maraming nanonood kay Raffy Tulfo, nilalason nyo yung taong bayan. Ini-exploit nyo sila. Anong pinag-uusapan yan? Nag-itot-itot sa kapitbahay. Ninakaw ang panty ni ganito. Tapos si Tulfo, yan ang pinagkikitaan. Sino ang dito? Sino ang may mas dangal sa atin? Ini-exploit nyo yung tao. And you talk about Tulfo, they're helping people? Hoy, Erwin, tanong mo kay Raffy. Yung kaibigan ko lumapit sa inyo. Nagbayad kami 180,000 as retainer's fee diyan sa yung who's that lawyer? Yung tungol. Okay, yung tungol, yung asawa ng anak ni Raffy. Nagbayad kami ng 180,000 diyan, walang nangyari. Ang pangako ng law firm ni Tungol na i-expose ang contractor sa Tulfo show. Ito, gusto nyo malaman. Nakwento ko na to. Ano ang sabi ng Tulfo staff? Ay, not staff, yung Tungol lawyer. Nangako kayo sa amin na isa yan. Kasi hopeless na rin yung kaibigan ko dahil naloko. Ang sabi, isa sa mga pwede nilang gawin sa serbisyo na binayaran namin, magre-represent as lawyer, Tungol na yan. Kaya nga kami lumapit sa inyo during that time eh. Wala pa si Bangag noon eh, hindi pa si Bangag. Dahil akala namin matulungin ang Tulfo. Yes, this is real. Dokumentado yan. Hindi ako nagsisinungaling dito. Ayoko lang pangalanan yung tao na nanahimik yung kaibigan ko at wala naman akong permission na sabihin ko kaya hindi ko siya papangalanan. Halongkatin mo.
Tungol, Erwin, halongkatin mo yan. Ang kaawa-awa, yung kaibigan ko kasi, nakilala ko lang yan, naawa ako, ganyan-ganyan, naloko, dadadada. Kaya ako pa nga nagsabi nun eh. Papasok tayo, magpatulong tayo kay Larafi. Baka kasi, maayos sila, ganyan-ganyan, sa law firm nila. See, may bilib ako sa inyo nun eh. Na-experience ng kaibigan ko, nangako kayo na-expose doon sa isumbong mo kay Tulfo. Anong sabi ng law firm? Ay ma'am, kasi hindi ito hindi ayaw ng mga audience ng ganitong klase. Hindi daw panonoorin. Ang gusto nyo, yung nagkangkangan, yung magkumare, yung mga OFW na nag-aaway, yung mga nagmamarites. Kasi yun ang gusto nyong i-feed sa utak ng mga kawawang Pilipino. Tapos pag pumunta sila dyan, mabait na si Tulfo, o bigyan kita ng 5,000 pamasahe, 5,000 pang shopping, ibigay kay Lola 5,000, 5,000 ka gano'n, 20,000. Magkano ang balik sa pag-exploit ng show na yan? 100,000, tapos yung sabi pa pala niya, natawa ko. Alam mo talaga, sana Tulfo, totoo. Ang sabi niya, yung vlogger sa Amerika, maraming viewers yan. Kumikita yan ng 100,000. Tangina, sana talaga totoo. Tulfo, I wish talagang sana totoo na kumikita ako ng 100,000 sa pagbablog. Mayaman na sana ako. US dollars, ha? They're talking US dollars. Sana talaga. Sana magkatotoo yan. Okay. Can I get 1 million viewers ngayon? Para magkatotoo. Ito sa mga palangga ko na naloloko ni Tulfo. Wala pong problema kung ikaw ay dumaan sa kahirapan, nagsumikap ka para maiahon ang iyong mga anak. Ang may problema po pag gumawa ka ng krimen. Pag gumawa ka ng loko ka ng gobyerno ng Amerika, ng loko ka ng tao, ng loko ka ng gobyerno ng Pilipinas. Yaan ang problema. Kahit ano pang ginawa mong kabutihan, 'di ba, sa pamilya mo, kung nanloko ka ng pangkalahatang Pilipino at pipigilan mo ang bunganga ni Maharlika at pauuwiin mo para mapatay ako ni Lisa Tanas, dahil galit na galit ka, then yan ay pambubudol at pambobo yan. Hindi porket ay ano pala yung mga namin, USAID. Yan, yung USAID namin. Pera ko yan pera namin yan. Kailangan ba lahat ng Amerikano na nagbibigay ng USAID pumunta ng Pilipinas para lang physically masabi tumutulong kami? Andiyan ang USAID namin Sama ako dyan, Erwin. Gamitin mo jutak mo Sabi ko, I try to be mabait pero I cannot help it kasi loko-loko ka Nagagumot ang bayan. Sabi mo pa, ayun, gusto niya daw, tumakbo daw ako. Sabi pa niya, si Sir, sino itong siniser niya? Ito ba si ito yatang reporter. Sir, kung gusto mo makatulong, itumigil ka na lang ho. Bakit mo patitigilin? Diktador ka ba? Diktador ka ba? Nasa demokrasyang bansa ka. Well, although diktador na nga ang amo mo, bakit mo kami patitigilin? Sagutin mo. Explain mo, wag ka tumalon sa kwento mo. Wag mo kaming dadaanin sa emotional appeal na nagsumikap ka dahil gusto mo pakainin ang mga anak. Kami din nagsumikap. Ako nga, nagbibenta pa nga ako ng sandwich ng high school, ng college para makatapos ng pag-aaral. Tapos kinalaban ako ng classmate ko, nagbenta ng kutsinta. Nyeta, noon pa lang meron na talagang competition. That's true, college days, Rose, you're there. Diba? Sa botany, zoology class namin, was it zoology, botany? Botany class namin. Benta ako ng benta. Tapos nagulat na lang ako dahil ang mga classmate ko, kasi 5 hours yung botany class namin. Was it 4, 5 hours? Para hindi na bumaba yung classmate ko. Nasa 3rd floor kami. Sa akin sila bumibili. Kinabukasan, may kalaban na ako, di ba? Yes? Palangga, May kalaban ako. Nagtinda na ng kutsinta ayoko na lang pangalanan yung classmate natin. Anyway, nakakaloka. Lahat yan. Huwag niyo kalimutan yung showbiz na chismis ko, Okay, bago ako umalis, paalala nyo sa akin. Ano sabi mo, Tulfo? Ito yung may attorney din siya kalaban. Bakit hindi po kayo mag-volunteer kaysa daldal kayo ng daldal? Hindi ko po ipapaubaya, sabi niya. Sabi ni Tulfo, hindi ko po ipapaubaya sa ilang vlogger. Hindi ko po ipapaubaya sa mga bayarang basher. Mga troll ang desisyon kung kailangan ba magsilbi ng isang senador na galing po sa pag-TTNT. Hoy,
Yan ba, sinabi ko ba na ikaw ay TNT? Na, yan ba ang kino-question namin sa'yo? Ang sinabi namin, sino? Si Erich Sylvester. Ulitin ko, Tulfo, ang issue hindi sa pagiging TNT mo. Dahil libo-libo ang Pilipino na nag-TNT. Ulitin ko, dito, nagalit nga ako kay Romualdez sa gobyerno ni Bangag na sinasabi niya umuwi na lahat ng mga TNT. Ano ang sabi ko? Dapat imbes na magbigay kayo ng tulong, legal advice sa mga undocumented kung paano nila malusutan ng kanilang pinagdadaanan. 'Di ba? 'Yun ang sabi ko. Oh, kino-question ba namin ang pag-TNT? Hindi. Ang kino-question namin ang pagnakaw mo ng identity ni Erich Sylvester. Kaya huwag mong linlangin ang tao. Kayo mga kababayan, kayong mga palanggako, construction worker, tindero, tricycle driver, whoever you are, matalino man kayo, o abogado, ang mga matatalino dyan. Iba naman, ang mga abogado, nagpapaloko din dito. Hindi po issue ang TNT. Ang question, ang pinakamalaking issue, Erwin, nanloko ka ng Amerika. So pag naging, ibig sabihin, nanloloko ka dyan sa pwesto mo, doon na lang Nung nasa likod ka, remember last year? Nung pinalabas si Tambaloslos na mayroong mga, ano tawag dyan? Yung mga warehouse na nahuli dahil nag-hoard sila ng mga bigas. Isa yun sa mga in-expose natin. Walang ipinresenta si Tambaloslos kung sino yung mga hoarders. Nandoon ka sa likod Kaya doon pa lang buwisit na ako sa'yo. Sinuportahan pa kita nung nasa DSWD ka. Pinagtanggol pa kita kay Bautista no, nalala mo? Nagpa-thank you ka pa nga yata Kasi hindi ko pa to alam. Akala ko para ka sa bayan. Hindi mo ako kaaway. Hindi kita kaaway. Pero sa ginagawa mo, naging greedy ka, Erwin. Kung ako sa'yo, I'm not telling you what to do. Pero dahil ito'y totoo naman, dahil ito'y galing sa Congress yung record Alam ng mga kongresista, pinagtatawanan ka lang, kinakapalan mo lang yung mukha mo. Huwag ka nang tumakbo. Kasi alam ko, hindi ka gagawa ng tama. The fact na nagsisinungaling ka, binabaliktad mo na kami ngayon dito ay, kami ay nagdadakdak, pinatitigil mo kami. You're not for the people, Erwin. Mahiya ka sa nanay mo. You respect your mother. Kung pinahayuhan ka ng nanay mo na anak, gumawa ka ng mabuti, huwag ka magnakaw, be it, gawin mo. At sa COMELEC, ito dapat ang gawin niyo. Sa HUAD Committee, ito dapat ipatawag niyo si Erwin. Kasi 200 million yang pera, hindi naka-reflect sa kanyang taxes. Manang-mana kay Bangag. Dahil ba siya ay sumisip-sip? Dahil ba ikaw, Erwin, ay kumidila sa kipay ni Lisa, kaya hindi ka maano-ano? Huwag yun lokohin yung Pilipino. Hanggang buhay ang bunganga ko at may nakakarating na informasyon, hindi nyo ako pwedeng bayaran o patigilin. The only thing na mapatahimik nyo ako pag nagurgur ako ni Lisa Tanas. But hindi ko kayo hayaang basta-basta na lang manggugurgor ng isang maharlika. Huwag tayong maglokohan, Erwin. Humarap ka sa salamin. Kausapin mo kung talagang may pinaniwalaan kang Diyos kasi ginagamit mo yung Diyos. Alam mo na ang sinasabi ko dito ay totoo. At alam mo na yung kung sino man ang pinitisyon mong anak, pwedeng makalaboso. May mga nagsabi sa akin, Marlica, kasuhan ko. Bakit ko makakasuhan? Magsasayang pa ako ng pera at oras. Let the US government do the job, not me. I cannot do that palangga. Diba? Unless na lang kung ako ay katulad ni Lisa, kaso, mag-trip-trip ng tao, diba? Gusto kong pahirapan yung mga tao, hindi ko ugali yan. Even na may pera ako, na mayaman ako, galing sa AFAM, sabi ni Erwin, I'm not gonna do that. Why should I waste my time? Diba? I will let the government do the job, not me, darling. Okay, darling. Tiga, ano pa sabi mo dito? Okay, hindi daw niya paubaya ng isang senador galing po sa pag-TNT na dati po ang undocumented alien na illegal, ika nga, OFW, pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Sambayanang Pilipino, ginagago kayo ni Erwin Tulfo. Ang usapin po ay hindi sa pagiging TNT ni Erwin. Ang usapin po, yung pagnakaw niya ng identity na Erich Sylvester at in-enjoy po niya ang pribilehiyo ng pagiging Amerikano for 30-something years. Okay, marami po siyang nilabag na batas sa bansang Amerika kung siya ay kakasuhan ng Amerika. Based on that, what? Paper na pinakita natin sa inyo na galing sa ating puting ahas. Na nirevoke ang kanyang
US citizen. At after ma-revoke, after ma-revoke noong 2021, nag-apply siya, I think sometime in August, yung data natin dito. Okay? So, Okay. Okay. Tapos, nung September 14 ng 2022, ay binigyan siya, mabait pa nga ang US eh, binigyan si Erwin o na-approve ng G2 visa. Okay? Na-approbahan siya as a government official. I don't know kung anong mission niya sa Amerika. September 14, 2022, nag-grant ng G2 visa. Ito ay para sa mga politiko like him na may mga whatever mission niya sa Amerika. Hindi naman sinabi dito. At doon nga, sinabi ng dokumento na inamin ni Erwin Tulfo na hindi naman siya talaga ipinanganak noong December 30 sa Hawaii of 1965 pala, kundi sa Leyte. So yaan yun, Erwin. Kaya kayo mga palangga, huwag kayo nagpapabudol dito. Yan po kasi ang problema na binubudol ang mga Pilipino, ini-insult ang inyong mga yung katalinuhan. Rayson, new member. Thank you. Rayson Oriarte, thank you. Pabiktima ng suming si Erwin Tulfo, sabi ni Hazel Corpus. Okay. Now, ano pa ang gusto niyang malaman? Ano pa ang gusto niyang malaman kay Erwin? Okay? Oh, yung mga nagko-comment sa Marlica Network, di ko kayo nakikita. Sorry palangga. Okay? Tagam Erwin, sabi ni Ana Go. Ayan, si Boyet Periabas. Okay, si Ems Cherry Wanderer. Thank you palangga. Sir